Hey yo, what is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako eto, okay naman. So, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, eto, medyo, ano to, no? Medyo maraming mainis siguro sa akin dito. But, of course, syempre, sasabihin lang natin yung totoo at siguro, feeling ko medyo bias lang din ako. Kasi nga, medyo old school ako. At yung mga naging mentor ko ay mga old school tattoo artists din. No? So, ayun. Pag-usapan natin is social media versus tattoo craftsmanship. Tama ba? Ayun, ulitin natin. So, ang pag-uusapan natin ngayong araw ay social media tattoo versus tattoo craftsmanship. Yun. Medyo nauutal-utal pa ako, no? So, by the way, siguro kung napapansin nyo yung audio natin, medyo ma-echo, medyo may reverb. Pasensya na kayo kasi medyo nag-aayos kami ng bahay ngayon. At yung sofa, wala na yung sofa dito. Medyo maluwag, medyo open yung space. So, nagkaroon bigla ng echo. Dati kasi wala namang echo. Anyways, ayun. Pag-usapan natin yan, pero bago tayo magsimula, syempre, intro muna. And we are back. Yes, sir. Ayun. So, eto na nga. So, ano nga bang ibig ko sabihin sa social media tattoo at doon sa sinasabi kong tattoo craftsmanship? Yan. So, kasi ito, kaya ako gustong pag-usapan to. No? Kasi, ang dami nagsasabi na yung mga artist daw ngayon, kahit mga bago pa lang, sobrang gagaling na or iba na daw yung generations ng mga artist ngayon. Parang dinedefine nila yung mga parang yung mga technicalities ng mga lumang tattoo artists. Yan. So parang hindi ko alam parang pinaglalaban nila yung mga lumang tattoo artist at yung mga bagong tattoo artist. So sorry, ayusin ko lang ng konti yung ilaw natin. Parang nadidiliman ako. Yan. So yun, I'm not sure kung pinaglalaban nila yung mga lumang tattoo artists versus dun sa mga bago. But definitely, oo, medyo malaki yung pagkakaiba ng mga bagong tattoo artists ngayon versus dun sa mga lumang tattoo artists. Simply because, number one, ang ganda na kasi ng mga gamit ngayon, no? So, parang, nung nagsimula yung mga bagong artists ngayon, andyan na agad, readily available na yung mga supply, yung mga gamit, as in, ang iisipin mo na lang talaga is, paano ka gagaling mag-tattoo? Hindi mo na iisipin yung paano magtimpla ng machine, paano ba yung tamang ganito, tamang ganyan. I mean, nung nagsisimula kasi ako, ang dami naming iniisip na kailangan bago ka makapagsimula. At minsan kahit nung araw, no, kapag may mga nag-aaral mag-tattoo, kahit sabihin natin na sobrang galing nilang mag-drawing, mag-paint, 'di ba? Hindi siya agad-agad nagta-translate sa tattoo kasi noon medyo ang dami mong dapat pag-aralan, tapos hindi basta-basta na makakapag-practice ka na lang kasi nga ang hirap ng supplies, 'di ba? Sayang naman kung gagamitin mo lang siya pang practice. So, noon talagang hirap mag-practice. Tapos, yung mga gamit noon, syempre, kapag namali ka ng timpla, imbes na nagagawa mo na yung mga pinag-aaralan mo, hindi mo magawa kasi nga, namamali ka ng timpla dun sa machine. 'Di ba? So, ngayon, since nandiyan na yung mga pen type, sobrang dali na nila timplahin. Yung strokes, yung voltage, sobrang dali na lang i-adjust. I mean, ang iisipin mo na lang talaga is paano ka matututong mag-tattoo or paano ka gagaling mag-tattoo. So, ganun. So, number one, yan yung pagkakaiba. Number two, again,
because of the advancements na nagkaroon tayo sa mga equipments natin, merong mga bagay na ang hirap gawin noon na mas madali na siyang gawin ngayon. 'Di ba? Like for example, noon kasi sa sobrang bigat ng coil machine, tapos yung mga needles is hindi naman ganun kapulido. Ang hirap gumawa ng fine lines, 'di ba? So hindi siya ganun kadali dati. Ngayon, kapag naka-pen type ka, tapos ang dali nang mag-order ng mga iba't ibang klase ng needles ngayon, ng mga bug pins. Dati, bug pins halos wala kang mabibili niyan unless talagang humanap ka ng gumagawa din ng mga fine lines na tattoo, 'di ba? Doon makakabili ka sa kanila, pero ngayon kasi ma-order mo siya lahat sa internet. Yan. So iba din, since iba na nga yung mga gamit ngayon, iba na rin yung mga supply, sobrang dali na. Ang daming mga bagong tattoo artist na doon na rin sila nag-evolve, doon na sila natuto, doon na sila gumaling. Kaya iba yung naging style nila sa mga lumang artist. So, saan nga ba papasok yung tinatawag na social media tattoo at yung tattoo craftsmanships? So, eto na nga yung sinasabi ko, no? Since ngayon, yung ibang artist, hindi ko nilalahat, no? Hindi ko nilalahat. Yung ibang artist, nakafocus na lang sila kung ano yung hype ngayon, ano yung trending ngayon, yung viral, tapos yun yung ginagawa nila. Like for example, fine lines. Ang daming gumagawa ngayon ng fine lines kasi sobrang ganda niya tignan sa social media. Sobrang aesthetic niya tignan. Sobrang ang lakas makahatak nung fine lines. Pero in reality, when it comes to craftsmanship at longevity ng tattoo, I don't think yung fine lines will parang do better than the regular lining na ginagawa ng mga tattoo artists or mga old school tattoo artists na talagang linya kung linya. Well, para sa akin by experience to, no? Kasi yung fine lines matagal na yan, matagal nang lumabas yan, pero hindi siya parang sobrang sikat dati kasi nga yung mga lumang nagpapatattoo din, syempre ang gusto nila bold lines, tapos talagang yung longevity ng tattoo, yun yung hinahabol dati eh. Pero ngayon kasi, tattoo have become parang ano na siya, hindi na siya forever ba? Hindi na siya permanent. Kasi, dati kasi, I mean, hindi naman talaga siya permanent. Dati, even noon. But, noon kasi, we call it, parang, wala ka, pag nagpatattoo ka, committed ka na dyan eh. Hindi mo na mababago yan, hindi mo na mapapalitan yan. Parang ganun yung mindset dati. Pero ngayon, because of laser, because of mga creams and all, at kung ano-anong klaseng ink na ginagamit ngayon, hindi na siya irreversible. Ba, yun. Parang wala kasi ibang matao, hindi na siya irreversible na katulad dati kapag nagpatattoo ka, wala ka na magagawa. Yun na yun. Pero ngayon kasi, siguro the reason din bakit nauuso yung mga social media tattoo or mga aesthetic tattoos is because ang dali nang burahin. Kayang burahin. May laser, ang daming pwedeng gawin para mabura, 'di ba? Unlike dati, talagang magfo-focus ka sa longevity ng tattoo kasi wala ka na magagawa dyan. Hindi mo na mabubura yan. So, kailangan kapag nagpatattoo ka, talagang sobrang ganda na niya at kahit pagtanda mo, isipin mo yun eh. Pagtanda ko, dapat maganda pa rin to. Unlike ngayon, yung mga tao ngayon na nagpapatattoo, basta gusto ko to, okay lang sa akin kahit pagtagal ng paglipas ng 2-3 taon, malabo na, okay lang. Papa-retouch ko na lang or papa-ayos ko na lang. Ganun. Kasi nga, sobrang saturated na ng mga artists ngayon. Sobrang daming tattoo artist. Sobrang mura na compared dati. So, hindi na natatakot yung mga tao na magpatattoo ng hindi maganda or hindi tumatagal na tattoo. Kasi nga, andyan naman yung mga artist na pwedeng mag-ayos, mag-retouch, di ba? Tapos, syempre, social media, ang daling kumontak ng artist. Hindi na rin siya ganun kamahal, no? So, hindi ko naman sinasabi na parang
mura na lang ang tattoo ngayon. I mean, it's almost the same. But, ngayon kasi, sabi ko nga, dahil saturated na yung mga artist ngayon, sobrang daming artist na, hindi na siya ganun kamahal katulad dati nung konti pa lang yung artist. Diba? Kasi nga, syempre, supply and demand. Noon, mababa lang yung demand, tapos mababa lang din yung supply. So, tendency, medyo pricey din. Pero ngayon, medyo tumataas na yung demand. So, nung unang pumutok yung demand sa tattoo kasi, hindi pa rin ganun karami yung artist. So, nakapagtaas talaga kami ng presyo noon. But ngayon, since ang dami na ring artist, tumaas na rin yung supply, tumaas din yung demand, nagmura na lang talaga siya, 'di ba? Ganun talaga, ganun. That's the law of supply and demand, kung alam niyo 'yun. Pero yun yung sinasabi ko, hindi ko sinasabing mas mura na yung tattoo ngayon kasi parang cheap na siya or whatnot. What I'm saying is because of the law of supply and demand, kaya mas mura na siya. So yung mga tao ngayon, hindi na sila takot magpa-tattoo na kapag hindi nila nagustuhan, daling tumawag ng artist, 'di ba? Hindi na rin ganun kamahal. Or pwede na nilang pabura, pwede na nilang patakpan. 'Di ba? Hindi na siya talaga katulad dati. So that's why ang daming nauuso ngayon na mga aesthetic tattoos. Kahit sabihin mo na fine lines yan, na hindi naman tatagal yung linya niyan, or yung sobrang light yung shading na ang ganda niya picturean, but hindi rin siya tatagal kasi nga sobrang light lang nung shading. Yung longevity niya hindi ganun kaganda or hindi ganun katagal, 'di ba? Unlike yung mga talagang old school artists na tinatawag natin na yung tattoo craftsmanship na talagang linya kung linya, talagang dapat sobrang linis ng linya, sobrang saturated ng pagkukulay, sobrang ganda ng pag-shade, talagang yung contrast niya dark kung dark, tapos yung light talagang dapat, alam niyo yun, all those technicalities, simply because dati kasi ang mindset ng mga artist is kailangan magtagal to kasi this is irreversible, this is forever na sa balat. So kailangan maayos, maganda, magtagal yung longevity na ito, dapat as in maximum longevity. Pero ngayon, as long as maganda, as long as aesthetic, at kapag pinost mo sa social media, madaming magla-like. Yun na yung mindset ngayon. So, kaya parang sobrang naiba na yung style ng mga tattoo artist ngayon, naiba na rin yung gusto ng mga clients, ng mga customer, consumers natin. Kasi nga, iba na yung panahon ngayon. So, kaming mga artist, kahit ako, nag-adjust ako. Hindi ako nag-adjust na parang, hindi, magsa-social media artist na lang din ako. What I'm saying is, nag-adjust ako, nagpalit ako ng mga gamit. Dati talagang sabi ko, kahit anong mangyari, I'll stick with coil tattoo machine. Pero ngayon, for convenience, I'm using a pen type na rin. 'Di ba? Kasi mas madali. Mas less hassle. Ngayon ako, parang the way I adjusted to what happened to the tattoo community or dito sa tattoo business is that nagtrabaho na lang talaga ako ng regular na trabaho kasi nga napansin ko na parang na-foresee ko na siya na medyo dumadami na yung artist, sobrang dali na bumili ng supply, hindi na healthy yung competition ng mga tattoo artist kasi nga hindi na sila sumusunod sa parang regular pricing, nagkakaroon na ng mga comparison. So na-foresee ko na mangyayari to. So talagang nagtrabaho na lang ako. Sinarado ko na yung tattoo shop ko. I stopped parang doing tattoos full time. So ganun ako nag-adjust. Anyways, ayun na nga. So yun yung pagkakaiba ng social media tattoo or yung mga aesthetic tattoos versus dun sa tattoo craftsmanship. It's basically it's what we call the generational gap. Yan. Kasi nga iba na yung mga artists ngayon, iba na rin yung artist noon. Iba na yung environment ngayon, iba rin yung environment noon.
And lastly, iba na yung mga clients ngayon versus sa mga clients noon na mga, syempre, old school din. Yun. So, I don't know, maybe after 3, 4, 5 years, I think what I think na will happen to the tattoo community is that magiging normal na siya. Parang basic accessory na lang din siya. At hindi na rin siya, feeling ko bababa pa yung price. Feeling ko bababa pa yung presyo niya. Tapos, since dumadami na rin yung mga nag-hire ng mga tao na may tattoo, nagiging normal na lang din talaga siya. It's not as taboo as before. What I think na maiiwan na taboo na lang is yung mga, I think yung tattoo sa mata, sclera, yun, face tattoos. I don't think that would be very normal anytime sooner. No, hindi pa siya magiging normal. So, what else? I think dadami na lang din yung mga tao na maraming micro tattoos or non-micro tattoos yung tawag namin doon ngayon is minimalist tattoo. Parang puro ganun na yung mga tattoo ng tao ngayon. Pero feeling ko at the end of the day, kapag marami ng tao or napuno na ng mga clients yung braso nila ng mga minimalist tattoo, feeling ko magiging ano rin yan, full sleeve din yan, papalagyan din nila ng background yan or whatnot. Pero yun, feeling ko ganun pa rin mangyayari. Iikot at iikot lang din yan. Ganun naman talaga nangyayari. Umiikot lang yan. Babalik din yung dating uso. Katulad yan, yung tribal dati na uso, naging corny. Ngayon, bumalik siya. Iba na rin yung tawag. Parang cyber sigilism. Something like that. Pero basically, that's tribal din naman. Medyo mas fine lines lang na tribal. So, ayun. Anyway, sana nagagets nyo yung pinupunto ko. Yun lang naman yung gusto kong iparating na hindi naman dapat maglaban yung mga old school artists at yung mga bagong artists. What I'm trying to say here is there's a difference between old school tattoo artists and yung mga bagong tattoo artists ngayon. So, yun lang. Again, it's generational gap. Now, oo nga pala, bago natin tapusin tong video na to, kung bago ka sa channel natin or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon dahil para nanonotify ka every time we have a new video dahil every Saturday nag-upload ako ng bagong video. That's 7:30 p.m. Yun lang. Peace out.